Hi guys! So for today's video, nagbilad pala ako ng palay sa aming probinsya. Kasi walang katuwang yung mama ko, gawa ng yung papa ko nga ay stroke. So ako muna yung nagbibilad ngayon sa amin. Kita nyo naman at ang sipag-sipag ko dyan, diba? Char! Joke lang. Nga pala, yung kuya ko pala yung nag-ano dyan, naglagay ng mga sak, 5 siguro o 6 na sakong palay yung nilagay niya dyan. Tapos ako na yung ganyan, hindi ko alam ano tawag dyan. Basta sa Bicol lang tawag dyan. Nagkukugay ba? Ewan, ambot ba? Kasi yung kuya ko busy din siya kasi may trabaho din siya, kaya hindi na ako nagsabi sa kanya tulungan ako para yung maghugay nga dyan. Kaya dahil ako naman ay walang ginagawa, kaya ito ako ngayon, inaayos ko yung palay, pinapantay ko siya sa semento para yung mga may space pa pwede ko pa siyang mapaglagyan at nang maayos din yung kanyang pagkakabilad para meron kaming bigas sa mga susunod na araw. Nang mga oras pala na iyan ay hindi pa gaanong mainit, kaya naman hindi ako nag-jacket. At saka nagdadalawang isip nga din kami ng araw na yan, gawa ng yung panahon nga ay medyo makulimlim, pero sabi naman ng papa ko iinit daw kasi nasa kabilang side yung papa ko dyan, tinitingnan ako habang siya ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Kasi di ba nga yung mga magulang natin alam nila yung panahon kung iinit ba or uulan. Ewan ko ba bakit alam nila kung iinit or uulan sa maghapon. Kaya ayan, for the goose Inday sa kakakugay ng mga palay. Alam nyo ba guys, kwento ko lang, noon nung maliit pa ako, kapag nagbibilad kami ng palay, doon pa kami sa kabilang ilog kasi may bilada ng palay doon sa kabilang dako nitong lugar namin. May dam, tapos tatawid pa kami ng ilog at doon kami magbibilad. Babantayan namin yan hanggang hapon. Uuwi lang kami ng 12:00 kapag kakain na kami. Kaya ngayon pasalamat kami, gawa ng yung mama nga namin nag-decide na gagawa ng bilada ng palay dito sa aming harapan ng aming bahay. Kaya ito, mas maayos, mas malapit, at kapag umulan man, mabilis namin siya mas mabilis namin siya malalagay pala sa sako in case na umulan. Kita nyo naman at medyo pagod na nga dyan si Inday. Kaya lang yung papa ko nakatingin sa akin, sabi niya kunin ko daw yung mga nasa gitna, ilagay ko sa gilid, para daw mapantay ng maayos kasi hindi daw gaano pantay. Kita nyo naman at marami pang palay na dyan sa gitna mas umbok siya sa gitna, hindi siya pantay. Gawa ng ang hirap nga pala talaga, lalo na't matanda na tayo. Noon kasi bata pa ako Kering-keri ko yung maganyan pa. Ngayon medyo matanda na si Inday dahil sa hirap ng buhay, kakakayod sa abroad, kaya parang napanibago din yung aking katawan sa ganitong trabaho ba.